apat na maxi scoot na ilalabas ni Zontes Philippines at Bristol Motorcycle ngayong April na mas malupit pa kay NMAX TechMax. Pasok na pasok sa lahat ng kategory na hinahanap natin. Meron tayong lower displacement, meron ding maxi scoot ang specs, at meron ding expressway legal na maxi scoot adventure scooter at touring ang specs. Talagang maganda ang ina-offer na lineup sa ating mga rider ni Zontes Philippines at Bristol Motorcycle. Isa sa mga nagustuhan ko agad sa lineup na to ay may mga modern day specs tulad ng projector headlight, TFT display at phone connectivity, automatic adjustable windscreen. Solid, di ba? Kaya halika na at pag-usapan natin ang mga apat na scooter na ilalabas ni Zontes Philippines ngayong April. Let's go! At bago natin simulan ng video, don't forget to subscribe kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel. Like and share mo na din tong video na to. Let's go! Unang-una sa listahan, number 1, ang ZT125D or baka ZT160D ang ilabas sa atin nitong si Zontes Philippines. Kargadong scooter po ito na nagsimula sa safety, features at modern day specs ay talagang mang pasok na pasok. Single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, Euro 5 fuel injected, dual hydraulic disc brake with anti-lock braking system at traction control system with tire pressure monitoring sensor. Naka-smart keyless control system na din po ito using 3rd gen wristband control. TFT display with multiple interfaces at phone connect with automatic adjustable na windscreen. All LED lighting po ito with projector headlight na rin po at integrated na mga signal lights. Sa mga gulong naman, ang sukat natin ay 180R14 sa harap at 120/70R14 naman sa likuran. Both tubeless po yan. Grabe, per scooter pa lang tayo, mukhang boundary na agad sa specs at ang mga gantong setup ang hinahanap nating mga rider. Napakaganda ng design, aerodynamics, yung upuan niya. Imagine niyo sa ganitong displacement na 150 or 160cc, naka TFT ka na, dual disc brake pa, may ABS at traction control system na kagad. Diba? Sulit agad. Ang possible na price nito kapag nirelease sa Pilipinas ay nasa 139,000 to 159,000. Depende yan sa full specs na ilalabas kung magbabawas ba sa mga specs or sa modern day specs pag bumaba na sa SRP dito sa atin sa Pilipinas. Once again, yan ang first scooter natin na ZT125 or baka 160 ang ilabas sa atin sa Pilipinas ng Zontes Philippines. Ang second scooter naman ni Zontes Philippines sa lower displacement category ay si ZT125M or baka ZT150M ang ilabas sa atin dito sa Pilipinas. Ito namang scooter na to ay uniquely different sa nauna dahil yung front side nito or front cowling nito kung saan nakakabit yung kanyang daytime running light or DRL ay nakapatulis at parang tuka ng agila. Maganda ang headlight assembly nito at pasok din sa Filipino taste dahil sa meron nitong single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, fuel injected na at naka Euro 5 din siya. Syempre naka dual hydraulic disc brake na din ito with anti-lock braking system at traction control system. At ang alam ko may TPMS sensor na rin nito. Naka TFT display na din ito na may phone mirroring and automatic adjustable windscreen. So solid talaga, imagine niyo may TFT display, may phone connect din siya and automatic adjustable na windscreen. So nga pala sa nagtatanong bakit mas maganda yung mas malaki yung windscreen or automatic adjustable, kasi habang tumatakbo ka kapag alam mong malakas yung hangin, pwede mo siyang adjust automatically sa iyong manibela nang hindi ka nahihinto tulad ng ibang manually adjustable na windscreen. Etong sa Zontes, pwede mong pindutin yung button sa manibela, automatic mag-a-adjust na yung windscreen para mabawasan yung wind dragging mo. Ayan. Sa mga ilaw naman niya, naka all LED lighting po ito and looks na futuristic design. Kita nyo naman yung harapan niya, sobrang solid ng ilaw nito and all LED po yan. With smart keyless control system din po pala ito. And sa mga gulong naman, halos same lang din ng una. 180R14 sa harap at 120/70R14 naman sa likuran. Both tubeless din po yan. Sa dalawang scooter pa lang na to, wala ka nang masasabi sa updated specs at itsura. Again, ang possible SRP nito ay nasa 139 to 159 depende sa specs na ilalabas natin sa Pilipinas para malaman ang totoong SRP.
At ngayon, pumunta na tayo sa higher displacement maxi scoot ni Zontes Philippines na ilalabas ngayong April. So yung nauna is lower displacement. Ngayon naman, meron din tayong pang expressway legal na maxi scoot na ilalabas ni Zontes Philippines. Simulan na agad natin sa malupit na adventure scooter nila na bagong-bago sa market, itong Zontes 368G, or baka ilabas sa atin to ni Zontes na 400 or 500 na 368G adventure scooter. Dito masasabi ko na hindi basta-bastang adventure scooter dahil meron nitong heavy duty suspension na talagang pang off-roading. Sa front suspension pa lang nito, fully adjustable na, parehas inverted front suspension with 41mm double seat post na may compression at extension settings. 154mm ang suspension travel nito sa front. Grabe, halimaw, front suspension pa lang yon. Para sa scooter, napakaganda na nun. Sa rear naman ay naka-double shock absorber to with separate gas tanks each suspension. So talagang para sa mga big bike, gas loaded na yung kanyang sub tank. With progressive spring, fully adjustable and preload at extension settings. So talagang hindi nagbibiro si Zontes pagdating sa adventure and suspension performance netong sa 368G na Zontes Maxi Scoot. Grabe talaga, suspension pa lang pang off-road na. Scooter pa lang na to is syempre naka anti-lock braking system na din ito with switch sa rear na pwede mong i-off for adventure purposes. So yung anti-lock braking system na ito is pwede mong i-off yung sa likuran na gulong para pag adventure purposes pwede mo siyang i-on or i-off. So syempre mas maganda naka-off yan pag mag-adventure ka. Of course, meron din itong traction control system at loaded din ng TFT display with advanced interface at phone connect, built-in idling start and stop system, hazard and passing light. So same din sa dalawang naunang scooter, meron din naman yung idling start and stop system, meron din yung hazard and passing light. So adjustable din ata ang brake lever neto at meron ding parking brake. Pagdating naman sa mga ilaw, talagang hindi kalugi. Naka all LED na po ito and naka projector headlight na din. If ever kung kasama yung package kung kasama yung crash guard dito sa package na ilalabas sa Pilipinas, mas okay na wag sanang i-separate yung crash guard na yon dahil may built-in din na projector fog light yung dun sa crash guard na yon. Itong adventure scooter na to ay talaga namang obvious na adventure setup kasi naka-spoke wheels ito at masasabi ko na ready sa akyatan na adventure talaga. Malaki din ang underseat compartment nito, nakasya ang dalawang helmet at sa fuel tank capacity hindi ka din mabibitin dahil 17.5 liters po ang fuel tank capacity netong Maxi Scoot na to from Zontes. Ready for long adventure rides. Siyempre, kasama sa ibang mga features niya yung adjustable brake lever, parking brake, built-in handguard, and front tire size nito nga pala is 120 or 110 70/17 sa harapan at ang rear naman niya is 150 70/14. So grabe no, yung size pa ng gulong malalaman mo ng pang-akyatan talaga to or pang-adventure. Loaded ng spoke adventure wheels at dual sport tubeless tires at ang possible na SRP nito ay nasa 399 to 450,000. Again, pwedeng bumaba or tumaas yan depende sa specs na ilalabas sa atin sa Pilipinas ang SRP. So ayan ang ating pangatlong scooter from Zontes Philippines. Sobrang solid nito. Wala ka na atang i-upgrade talaga dito for adventure at kita nyo naman sa video, pang bundok talaga itong maxi scooter na to. Now let's go to our fourth and last na scooter na ilalabas sa Pilipinas ngayong April ng Zontes Philippines and Bristol Motorcycle. So ito na, kung merong adventure, meron din naman syempre pang touring. Ngayon, ito na ang pang-apat na Maxi Scoot from Zontes Philippines. Pasok naman ito sa touring category. Kung yung isa ay adventure scooter category, ito naman ay touring setup. Ito po si ZT 350E or baka ilabas natin sa Pilipinas na ZT 400E or 500E. Very comfortable naman ito kung titignan. Maxi Scoot na ilalabas ngayon na pang-apat sa atin is very roundy naman ang kanyang aerodynamic at Maxi Scoot feels talaga siya. Very comfortable ang long ride mo dito kapag ito ang pinili mo. May ibang personality din itong scooter na to pagdating sa mga ilaw. Mukha niya is all LED and naka-tri projector headlight na rin po ito. May special DRL color na kulay blue or daytime running light. Naka-automatic adjustable windscreen din po ito and naka-TFT display na din with phone mirroring connectivity and adjustable handlebar. Solid na rin yun.
Single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled at fuel injected din po ito na naka Euro 5 na. 16 liters ang fuel tank capacity, talagang wala kang problema sa long ride. Grabe, ang laki. Kasya din ng dalawang helmet sa kanyang underseat compartment, talaga namang pang big bike talaga ang setup. Third gen keyless smart system din ito na parang naunang scooter din na wristband lang din ang iyong remote control or yung kanyang smart keyless system. Siyempre, sa safety niya, meron itong dual channel anti-lock braking system or ABS. Meron din itong traction control system at naka-dual hydraulic disc brake po. Very wide at generous na seat cushion na may lumbar support at siguradong wala kang reklamo sa long ride. Ang tire size nito ay 120/70/15 sa harapan at sa likuran naman ay meron tayong 140/70/14 na naka-alloy wheels na rin po ito. At ang possible price nito kapag dumating sa Pilipinas ay nasa 399 to 450k. Pwedeng tumaas yan or bumaba, depende sa specs na ilalabas sa atin sa Pilipinas. At ayan yung possible na 4 na scooter na ilalabas ni Zontes Philippines at Bristol Motorcycle sa atin sa Pilipinas by April 2025 sa Moto Makina. Para sa inyo, sulit pa talaga ang mga specs at features nitong mga scooter ni Zontes. For example, yung automatic adjustable windscreen at phone connection niya or phone connectivity. Tapos yung Euro 5 niya at sulit ba yung adventure category niya din na halos tinamaan niya lahat ng mga points sa mga best features ng Maxi Scoot na natatangkilikin nating mga Filipino rider. Again, this is Vlog ni Kosa. Comment down below kung pasok sa inyo tong 4 na ilalabas ni Zontes Philippines ngayon sa April 2025 sa atin. Let's go! Don't forget to subscribe and like my channel, Vlog ni Kosa. Mm-hmm.